bawat isa. Good morning. Ito po yung ating pinag-uusapan ngayon mga tema toward the next kingdom ages. Yan. Siyempre po, tayo po ng mga mananampalataya, sinasabi na po sa lahat. After po natin dito, what's next? Sabi mo sa kami, what's next? Yan, di ba? Yung ano ba yung kasunod after natin mag-serve kay Lord. Yan. So, napakaganda naman po niya na tanong kasi may kapupuntahan po yung ginagawa natin. Yung matanong po tayo, ito ba tayo yung langit? Ito ba yung eternal life? After natin dito sa buhay tayo. So, sabi mo, mas maganda yung mga susunod na mga chapter. Sabi mo ba yung mas maganda yung susunod na chapter? Amen? Ayun po yan. Close nyo yung mga chapter na dapat i-close. Yung non-fiction yung kasalukuyan, yun yung photo ng napansin para mas magiging maganda yung mga kasunod ng mga chapter. Amen? Ayan po. Sino din yung mga nakakaalala ng mga mga message? O yung last week na lang po. Yan, yung kung privilege ni napadala namin pastora. Sanctification of the body. Sabi niya ba naman? Pupita. Wala na. Yan. Kung meron po siguro best presentation, best recess pala, no? Recess. Si CJ na po siguro yan. Yan po, konting recap lang po. No? Alam naman po natin na sa ngayong month na ito, yung ating pinaka-tema is what it takes to prepare. Bakit po tayo prepare? Kasi nga po, yung mga nakaraang topic natin is about kingdom in waiting. Naalala po ba natin yan? Yung kaharian na nag-iintay sa atin. Siyempre, alam na natin, di ba? Dami natin pinalaki doon. Having seen eyes, ikaw tayo ng mga mata. Spiritual ng mga mata na makakita. Tapos, yung big two, yung privilege ko, last month, upper body. No? At big three, we're not in harms. And reigning with King Jesus. At now, ngayon pong February, para sa kingdom na nagbe-wait sa atin, para sa punong-punong daw ng mga brilyante, mga diamante, mga iba't ibang mga mahaling bato, kung saan wala nang kasakitan, wala nang mautukan dahil kasama ng Alpha and Omega, pag nandun na tayo, pagpapahira na lahat ng mga luha na makikita sa mga anak, meron man. Pero, yun nga po, yung naghihintay ng kaharian na yun po, hindi rin po madali makapasok. Sabi mo sa mo, hindi madali makapasok. Yan. Sabi po ng Bible, ang mananatiling tapat hanggang bukas, siyang maliligtas. Naaano po ba? Yung hindi ka dapat pala magsawa hanggang uli na ni Lord yung buhay mo. Dapat nasa kanya pa. Dapat ka pa sa kanya. Pero masasabi mo sa wall dapat. Sana all loyal. Sabi mo, kahit hindi siya loyal. Sabi mo, sabi mo rito, yung ating tema ngayon is what it takes to prepare. Ano po yung mga dapat natin mga i-take o ano po yung ating mga dapat na gawin, na paghahanda. Naniniwala po ba kayo na sa isang aeroplano na lang, ayan, sample, sa isang aeroplano na lang, bago po sumakay yung mga pasahero, mga passenger, ayan, magpe-prepare po muna yan. Una sa lahat, i-prepare po nila yung aeroplano. I-check nila lahat kung maayos yung lalo na yung mga LC, Tsaka kung may mga emergency parachute ba yun, mga emergency gano'n. At siyempre, kapag okay na, yung engine, pati po yung lahat, yung mahanda na lahat, pati yung condition ng driver. I-check rin po yan, i-prepare din po yan. Hindi po pwedeng mag-drive yung isang driver na masyadong mabigat yung dinadala ng problema. Or yung driver na broken. Baka, Pag nakaka-flight na sila, naka-take off na sa kalagitnaan ng biyahe, maisip niya yung ex niya, di ba? Baka na mawala siya sa focus. No? At bumagsak o
magkaroon ng believers. So sa ating mga buhay, ganun din po. Hindi po basta-basta makakarating tayo dun sa kingdom waiting kung hindi po natin alam yung mga bagay na dapat paghandaan. Haligas niyo po ba? Kailangan po ng preparation. Sabi mo sa ito, preparation. Sige na. Mamaya, may bonus siya sa akin. Yan ha. Okay. Yun nga po, yung ating tema ngayon, kaya po natin ito pinag-uusapan, alam natin lahat yung pupuntahan natin, yung pinuntahan ng kasama ni Jesus. Pinako silang tatlo, sabi niya, Jesus, kung natin mo na sa paraiso, pwede mong isa mo. Gusto ko ba natin makalang din doon? Kahit, ano yun, no? Mga kasalanan kasi mga pinapako noon eh. Sa krus eh. Pero si Jesus, kahit wala sa kasalanan, no? Inako niya para sa atin. Pero yun nga, no? Yung kung mga nauna na doon, pati yung mayaka, yung pulubi, no? Yung mayaka, si Lazaro, no? Yung pinuntahan yung pulubi doon, no? Na nakasama niya si Amang Abraham, no? Yun po yung pupuntahan natin. Pero, ano yung mga paghahanda na gagawin natin? Sabi mo sa sabi mo, ready na akong maghanda. Dapat Boy Scout and Girl Scout. Sabi mo sa kanya. Okay, so yung week 1 po is sanctification of the body. Una sa lahat, a perfect body in January. Yun po yung pledge ko. Akala ko similar lang sila. Pero hindi. No? Yung po palang perfect body, ito yung ibinabalik ng Diyos yung original na design natin. Diba? Destined. Rule over. Pero yung sanctification of the body ko, actually kahit po na-preach na ni Mami Au, binalikan ko pa rin po. Medyo hindi ko masyadong nag-guess. Pero yun nga po, iba po pala talaga yun. Dapat po pala, yung word na sanctification, ito po yung pagpapabanal ng ating katawan. Tandaan po natin, remember, lalo na po ngayon na ako nasasalita sa inyo, ilang taon or may isang dekada rin po na pinagoy ng Diyan ang katawan ko, ang buhay ko. Pero, pakunti-kunting sinasanctify ni Lord ay pinaralan. Ayun po ba? Dati yung tingin sa atin, gagawin ko, ang bago-bago ng itsura mo, parang ang adik. Ganun po, kasi pinapay tayo ng demonyo. Pero unti-unti, habang nag-church ka, hindi parang bumublumin ka. Physically pa lang yan, ha? Spiritually. Amen? Kasi, nung di pa ako nag-church, ang tingin ko sa mga Christian, lagi silang blooming, ang bukogi. Diba? Nakikita mo lang laging parang nakapulbo. Tapos wala naman silang mga kotse, pero parang may kotse. Pati mga yun, kaya mo ng mayaman. Diba? Napaka-ano ba ng mga mga pag-ugali, napaka-ganda. Ngayon ko, bless po dad, mami. Diba? Kung baga pinabanal ka, sinactify ni Lord. Yung kasi sabi nga doon last week, no? Na yung katawan natin yung temple of Diyos. Sinira lang, ninakaw lang, no? At pinatay yung mga pangarap natin, yung mga kaligayahan natin ni Satanas. Pero, tapos na po yun. Amen. Ngayon, sanctify ka na. Okay na, sana all lahat sanctify. No? Kasalukuyan ko pang sila sanctify ni Lord. Kasi, no, pag Monday to Saturday, medyo let's go. Let's go. Wow, G. Pero yun nga po, yung nakaraan last week, mas pinapanawa sa atin na yung katawan talaga natin ay yung ng Diyos at hindi sinasacrifice. Take note, naalala ko lang bila, ito pong sanctification is part siya ng process of salvation or process of salvation. Justification, regeneration, sanctification. Ano ito po kasi isa? Alam mo po, may redemption, Diyos, yun po. Kasi po yung salvation, meron yung 4 na process. Narinig ko ito, bago pa lang ako pinagaling ko. Sabi ko, baka ito ka kinukunin mo sa Lord.
Tanungin ko, pinakamatanda ko naman ako sa mga ganito. Hindi ko na po process of salvation. So meron palang proseso din kung paano po mabubuhay yung salvation. Sabi mo sa tabi mo, salvation. Yan. Hindi mo kasi masisave yung sarili mo. Kahit tawagin mo kasi Superman. Amen. Lalo na kung pagka nasa bigit ka ng mga tayan at si Lord lang talaga. Pero kailangan natin magdaanan yung more process of salvation yan. Pero anyway, pakapunin mo yun tayo. Yun nga po, yung sanctification of the body. Una sa lahat, sabi ni Matthew, now perceive that your body is the temple of God. Dapat, lagi mong pinaperceive, no? At sinasabi sa sarili mo, templo ng Banal na Espiritu ito para mo. Amen? Kaya, hindi ko kailangan na baguhin ito, kailangan na mag-ikaw dito, no? Tapos magpalay mo dito, magpaano dito, Ibig ko sabihin is, malikod na ito. Amen? Pakaligo mo lang. Pakasabon mo lang. Amen? Pagupit ka rin. Mag-ayot ka rin ng bigote. Ayusin mo rin yung postura mo. No? At para naman makita na pumipulubin ka. Amen? Number 2 po, last week, protect your body. Dapat pala, para ma-sanctify po yan, no? Yung katawan mo, protect your body. Sabi mo number 2 last week, dapat protektahan mo po ito. Paano mo protektahan? Huwag kang susobra sa puyan, kaka-Facebook. Baka masakit ka. Hindi ka mga vitamins. Meron kailangan na busuhin yung katawan mo sa mga ibang mga bagay. Alam niyo po ba, kapag pala edad 35 ka na, 36 ka na, ako kasi 36 years old na, yung mga time, napaka-importante rin sa akin. Dati, sabi ko, spend ko ito dito sa ganito. Pero ngayon, imbis na sayangin ko sa oras na yan, o sa mga bagay niya, sabi ko, time ko na to para kumahinga, no? Mag-gym ko, regenerate yung katawan ko, mag-heal, no? At yung mga future ng mga bagay yung iniisip ko rin, no? Na makakabuti sa'yo. Pero dati, i-enjoy ko, gusto ko patuloy. Kasi nasayang ko yung oras ko doon. Pero yun nga po, time, there's a time for everything. Pagdating ko po sa edad na to, tignan nyo lang, mahiisip ko na, no? Paano kaya, pag 40 na ako, nakapilot pa kaya ako, pag nag-retire na ako, wala akong bahay mo, wala akong mga ganito, no? Kaya, saan kayo mag-aaral si Kurt ng college? Saan kayo sigaw mo ng high school? Mga ganun po, ano kaya, magkakaroon kaya ako sa sarili ko, church? Ano kaya mangyayari? Ano yung plan ni Lord? Diba? Mga ganun po. Point number 3 po last week, sanctify your body. Dapat patuloy po natin ito na iniaalay kay Lord na patuloy na ginagawang banal. Amen? Amen. Tapos na po tayo. By the first time. Wow! Yeah! Let's pray. Inulit ko po pero kumain naman ng mga benediction. Now! Sabi mo sa kanila, now! Alam mo na. Mahal mo na. Okay, pagkatan. Ay, ito pa rin. Okay, yung ating topic ngayong araw na ito. Bago ba yan? TikTok yan tayo Okay, sabi po sabihin. Okay, sanctification of the body. Ngayon, naniniwala ba kayo na may mga kahaluwag tayo? Yung mga nakikita nyo sa Facebook na AI, suspinan na, bilinis ng patak, bigla kayo kung may kahaluwag. Pinedit lang pala. Pero sa totoong buhay, meron po talagang hindi makaliga. Dito na po ba? Okay. Ayun po, yung ating pag-uusapan is sanctification of the soul. Ayan. Yung pong ating mga kaluluwa. Pag last week, tinuruan tayo, pinamanawa sa atin kung paano po masasanctify yung mga physical body natin. Ngayon, tuturuan po tayo kung paano isasanctify yung mga kaluluwa natin, ng mga nasa loob ng katawan natin na ito. Yes, ano ba? Meron tayong mga natatawag mga kaluluwa dito. At ngayon po, okay. At sa ating pong mga katawan, siyempre, dapat maging aware din tayo bilang mga Christian. Huwag po tayong okay ng social media magdami.
But make sure na mas magpapayanan mo yan sa glory ni Lord. Pero huwag na po natin gagamitin yung social media para magpakita ng mga laman-laman para lang sa mga views, mag-earn ng mga money, mag-promote ng mga gambling, ng mga sugal, para lang sa mga content, no? Make sure po na maging po tayo, no? Part po yan ng katawan ng banal na Espiritu. Dahil ng banal na katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Kaya po dapat, no, is make sure, no, at magamit po natin ito para kay Lord. At kung maghahanap ka man, no, ng isa na ngayon, napakadali na makahanap ng mga kamiltap, no, ng mga magiging mga jojowain o totropahin. Kasi ngayon, mga kabataan, di ba? Pero mas maganda po nung huwag manapin, hayaan mo siya yung mga make sure na, yan, kasi pag, at tandaan nyo, dapat pasok sa standards nyo. Baka yan, pasok dapat may mga standards din kayo. Hindi yung konting lang, kikiligin ka na, baka magsisi ka. Pero may makalit niyan. Yan. Pero next po, baka lumay tayo. Yung ating pag-usapan is sanctification of the soul. Yan, mga kaluban. Kaya na po na sinabi ko, yung ating pag-usapan ngayon is pag-usapan mga kaluluwa. At meron pong ating objectives, no? Wala mo nasa dyan ba? Okay. Yung pong soul natin, meron pong tatlong elements yan or tatlong laman. Sa lahat, no? Yung soul natin, meron yung mind. Meron isip yan. Kaya ka nag-isip yun. No? Part ka ng kaluluwa. At yung soul mo, meron din yung will. Meron kaluluwa yan. Meron sarili mo pagpapasya yan. So kapag nakakaisip ka, kung may isip ka, ibig sabihin may kaluluwa ka. No? May free will ka, no? Na pagpasya kung anong gawin, tama at mali, ibig sabihin may kaluluwa ka. At kung may emotion ka, ibig sabihin may kaluluwa ka. Ayos mo ba? Part ko yan. Yung soul, yung mga parang elements niya is yung mind. Isip. Meron ka rin will. Meron ka rin emotion. Yung po yung nakapadoob sa kaluluwa. Kaya mo nararamdaman yung mga yun. Kaya ka nakakaisip ng gano'n. Dahil po may kaluluwa. That's why the objective is upang so, mga objectives is, bakit po natin pinag-usapan? Dahil kung sinabi ko, what it takes to prepare, we need to prepare bago tayo makapunta sa kingdom waiting. Okay? So, yung ating objectives is, upang malaman din natin, no, ang importance o kahalagahan ng pagsasanctify ng kaluluwa natin habang nandito pa tayo sa katawang lupa. Sabi ba rito, at bilang paghahanda sa pagtubos ng Diyos sa atin, we believe in second coming, rapture, regulation. Naniniwala ko tayo na si Lord ay muling babalik. Amen? Hindi mo parang papakuli. Kaya ko natin pinag-usapan upang sa kanyang muling pagbabalik, nakakondisyon yung katawan mo, yung kaluluwa mo. Amen? Kasi po, pag bumalik siya, hindi totally na-sanctify yung soul mo. Baka isa ka sa mga maiiwan. At yung katalimod damit na lang yung naiwan sa kanya. Amen? Kapag hindi nakakondisyon po yung katawan natin, yung soul natin, hindi na-sanctify yung maayos. Baka sa muling pagbabalik ni Lord, maiwan ka. Yung mga sa tabi mo, ayaw. Ayaw. Sama. Sabi mo, sama. Mapabebetok na. Okay. So, yun nga po, upang mahalagaan po natin yung kung paano yung papapanalin yung ating mga kaluluwa habang nabubuhay pa tayo dito. Next pa, upang magkaroon tayo ng idea kung paano makaka-apekto ang patatayuan ng kasalukuyang patatayo ng ating kaluluwa na naghihintay sa buhay na walang hanggan. Ngayon, lagi po natin pinag-usapan upang malaman mo rin yung status ng soul mo, ng kaluluwa mo yan. Sanctify na ba talaga yan? Or kasalukuyang pa lang na sinasanctify ng Lord? Ay, kasi po ba?
Baka po kasi pagka scan ka or x-ray ka, no? Mahal mo, may ganun po sa langit, no? Bago makapunta. Tapos, scan ka or in-scan ka. Kaya hindi pa sanctified to, hindi siya mahal kayo dito. Baka wala yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya po ngayon, kaya natin ito pinag-usapan, yung pangalaman natin sa ating mga sarili, yung kaluluwa natin is sanctified. Para tayo mapunta sa kingdom living. Okay. Next. Sabi po ito sa Book of Genesis chapter 2 verse 7. Okay. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Naniniwala po ba kayo dyan? Yes. Sa lahat po ng nilikha ni Lord, tayo. Kasi, inilikha po niya yung mga baboy, yung mga unggoy, yung mga halaman, sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero tayo, humble siya, yung po pa siya. Kumuha ng alabok, ilon man tayo. At hindi lang yung hiningahan mo. Kaya tayo nagkaroon ng kaluluwa ng buhay. Dahil po special po tayo. Yung mga sabi mo special dyan, special ka. Yes, yung po ba? Kasi po, tayo po talaga, no, is kung saan tayo nanggaling, kaya nga po ng pinag-preach ko rin yung funeral service ni Tita, no, sa ayaw at sa hindi, ito pong mga gaganda, mga nagwagwa po ang mga natin na ito, mga katawan, sa alam po tayo ng mula sa alam po tayo ng tayo lahat. Kung hindi ka magpapakrinig, kakainin ka rin ng mga buboy. Lahat ng mga luta tayo may nag-line sa katawan mo, babali pa lahat. Lahat ng mga ininom mo, pati mga eyelashes mo. Hindi ko walang ligtas. Pero magandaan nun, kapag naman ka ng bahay Lord, bibigyan ko niya ng heavenly body na hindi na magkakalit. Amen? Hindi mo, sabi nga ni Joshua dati nagala ko, hindi mo na kailangan panghanapin yung mga pitong dragon ball para mag-wish ka ng buhay na ng hanggan. Ito naman po yan, dahil totoo yung dragon ball. At yun nga po, next slide po. Ayan. Sabi mo nga, pwede ba natin basahin? 1, 2, 3, go. Ayan po, dapat paniwalaan mo. Ikaw, ako, ay pagte, no? Na hininga ng Panginoon, parang buhay ng special class. Kasi po na siya niya, special class. Robinson na yan siya. Basta po, dapat maunawaan mo na special na you are part of God's bread. Kaya kung ano yung nasa sa'yo, yung halo mo, special ka. At next po. Yan, basahin mo natin yung 1, 2, 3, go. Yan. Yung nakikita mo ngayon physically, hindi matalaga ito yun. Yung halo mo, yun yung tunay na ikaw. Guess mo ba? Minsan, may mga tao na, napakasama mo, wala kang kaluluwa. Mga pelikula sa mga dahil, basically, no? Dahil kung di magaling niya, what if pa yung kaluluwa niya? No? Mga halang ng mga pitukan niya, walang kaluluwa. Ano ba kaya, no? Kung si Lord nakikita niya mismo yung kaluluwa mo, no? Mas parang ganun pa yung mas matindi pa yung nakikita niya sa'yo. Pero, yun nga po, tayo natin ito pinag-uusapan. Sabi nga po, Pastor Rose, mas mabuti ng dumadating ka pa lang, tinatawag ka na nilang banal-banal, kaysa kapatid ka pa lang, ay, mamutang na naman ito. Ay, dahil, nandito na naman yung demonyo, di ba? So, kaya po natin ito pinag-uusapan. Pero not all, no? Na mga nag-church po, is talagang perfect na. Kasi po, kaya po tayo nandito, inaayos pa po tayo dito. Amen? Kaya yung mga nag-comment sa Facebook, kasi nasabi, pa-church ka ba? Ugali naman. Diba? Alam siya mag-comment, ay, may ginagawa kong ganyan. Tayo, one mission tayo. Sa mga, natin, sa mga basher. Kala nyo, sa mga mga basher, hindi. One mission tayo po tayo. Kaya mag-iingat tayo sa mga dalawa natin. Amen? At next, aspect po, yan, you are what you are today. Ito yan, sa ngayon. Ano ba yan?
because of your experience. Lalo na sa mga nakarating mga experience. Ikaw na yan eh. No? But, the purpose of discipleship, kaya ka patuloy na pinapalo, kaya ka patuloy na sinasalupan, kaya ka patuloy na in-invite ng church, dinidisciple ka. Pero ang yung purpose ng discipleship is to bring man's life and purpose back into God's divine order through the process of transformation. Kaya ka pinagtsatsaga ni Pastor, may leader mo, libre ng pansit kanton at may soft drinks pag selo. Kahit pagod na, jajaminin ka pang basketball. At kahit last money na lang, ihahatid, sundo ka pa. Papasok pa sa mismong kwarto mo para lang. Tapos, kapubusin ka pa. Gusto ko ng basketball, ayaw sa loob eh. Gusto ko yung kaya po natin ginagawa yun, kaya kahit wala kaming mga sahod dito, pero siguro yung papasahod sa amin talaga. Dinidisay ko pa. Ibinakal yung kaluluwa mo, yung sinasanctify para maging ready yan sa kingdom waiting. Yes! Sinasanctify yan. Kaya ako nag-chat, nag-text leader, huwag niya hide, huwag niya restrict. Diba? Pasahin mo, sin mo. Reply ka lang, medyo pagod ka, okay lang magpahinga, pero bawal tumakas. Hindi naman bawal tumakas. Okay, next po. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya nga, kung ano man, at kung sino man, ay na kay Kristo siya ay parang nilalang. English natin po din. Anyone who is in Christ, he is a new creation. Sa rito, ang dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng bagay ay nagbago. Pero sa ibang translation, kung dating ikaw ay wala na, at dapat makikita yung bago na ikaw. Sino ba dito ganyan na nung mula nang isa na siya kay Lord, isa na siya bago nila na. Hindi lang talaga, no? Kasi po nangyayari, no? Nakakapagod lang. Ang sino mo nakipag-isa na kay Kristo, hindi siyang lumang kilala. Kumbaga, yung wala na yung bago, no? At bumalik yung luma. Nakakapagod po. No? Pero, let's continue to pray for them like the prodigal son. Someday, marirealize na yan. Sala sila at babalik din po sila sa Panginoon. Amen? Wala kung perfecto na mananampalataya. But let's continue to pray for them. No? Sabi nga ng sa Facebook, ang usap din si Universe ko. Universe daw. Pero ang totoo po si Lord ko na. But that's what sabi ko rin sa next slide po natin. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Naniniwala po yan na part po ng magsasacrifice ni Lord ng kaluluwa po natin. Bibigyan na po tayo ng bagong puso. Sabi mo sa katabi mo, dapat Pilipinas. Puso. Bibigyan tayo ng bagong puso at bagong spirit. And I will remove you from your heart of stone and give you a heart of flesh. Totoo po yan. No? Pansinin mo nung wala ka kay Lord, yung puso mo sobrang bilas. Sobrang magalitin. Sobrang bitter. Broken. No? Ano ba? Puno ng mga problema na lang. Pero nung nakakilod ka, unti-unti yung mga masaksak ng mga kutsilo na yun, unti-unti, nagkakaroon ng forgiveness, nagkakaroon ng higil, nagkakaroon ng puso, madalisay. Kasi binibigyan ka na niya, binibigyan ka na niya ng puso. Sometimes, nararanasan mo pa rin ang sugatan niya. Pero kagandahan nun, just say the word. Ihigil mo. Ihigil niya. Oo, yan ba yan? Masaktan ka. Na mag-isip ka ng mga ibang mga bagay na hindi makakabuti sa'yo, na ma-stress ka, nag-anxiety, nag-depression ka. Pero hindi, sabi ng Lord, cast all your anxiety and depression to Him. Para gumaan ang pag-aramdam mo. Amen? So, parte ng sanctification of the soul po, binigyan ka niya ng bagong puso, hindi ng bagong spirit. Yung puso na hindi na makapulit, yung puso na hindi na tumakas, diba? Yung puso na handa na mag-disciple para nga maayos, hindi lang physically yung pagkaroon mo, hindi spiritually. Next po.
Okay. How to achieve the sanctification of our soul? Paano po makukuha or ma-achieve yung genuine talaga na kaluluwa po natin na may pagmamalaki my Lord na Lord, kinayaan ko na po na i-sanctify ko yung body ko. Ito pa po yung soul ko. Paano po masasanctify yung soul natin? No, paano po yung mapapa-holy, mapapa-banal? Okay, number 1 po natin is ito po natin sa 1, 2, 3. Kung kasi yung sakap ng soul, mind. Soul, soul. Mind, will, and emotion. Una, ay natin si mind. Yan. Kailangan masanctify dyan. Ma-refresh, mahugasan ng Panginoon niya, ng malinis ng Panginoon niya. Dahil itong mga nakaraang panahon, itong mga nakaraang buwan, lalo na yung 2025 mo, wala ka ng peace of mind. Yan, hayaan mo na umilos ng Diyos sa isip mo. Amen. Dapat ganito yung pick-up lines mo kay Lord. Lord, hindi ka ba napapagod? Okay. Kasi kanina ka patakbo ng takbo sa isip ko. Diba? Lagi kasi natin sinasabi sa mga bebe natin eh. Diba? Ngayon, sabi mo sa bebe mo, Love, hindi ka ba napapagod? Bakit? Pinagbuhan mo ako eh. Pinagbuhan mo ako eh. Okay natin. Amen? Muna sa isip ko papunta sa'yo. Pero hindi mo kayo pick-up-lines. Yes? Kumantang ko sa ako. Yes, no? Kailangan mo talaga na tayo is sanctify ko yung ating buhay. Masyado na kasi nag-overthink yan. Masyado na po yung maraming mga iniisip. No, na hindi mo naman dapat isipin. Sabi po ng mga psychology, ang isa sa naging cause ng anxiety, ng depression, at ng stress, ay yung iniisip mo yung mga nakaraang bagay na. No? At iniisip mo yung mga future pa. At iniisip mo pa yung kasalukuyan. Pinagsabay-sabay mo na. Kaya ang nangyari, stress. Hindi mo na po ako mag-church dahil hindi po kasi ako nakasipon ng basketball, stress ako. Hindi ko pinansin ni ano. Kasi po hindi ako kinakausap ni ganyan. Diba? Kasi po nag-isod ako, pastor. Ang dami kong chismosa sa church nyo. Isod po ako kasi nang hirap po sa akin si sister ng ganito sa akin. Babalik na ng ganito. Tapos ang nabilay. Kaya po nahihiya pa akong maningil. Wala ka naman ng peace of mind. Ikaw na nagpautang ako pag ako mag-church. Aray mo. Diba? Sabi nga ako sa Facebook. Kailangan mo talaga, sanctify mo na yung mind mo. Kay Lord ka na, yung mga isa-isip mo nga daw, yung mga bagay na mga malalim. Yes? Ngayon, hindi pa makukuha yan. Gusto mo na ba makuha? Pray mo na, kunin ka na rin Lord. Pero huwag mo na ngayon, amen? Sa in right time, ay the Lord will make it happen. Dali mo na, corona mo na ready lang naman. Yung room, na I will make a room for you, sabi niya, sa bukod dyan, bago mo dyan 14:7. Yung mga room na yun, mga mansion sa ibang translation pa, nakahanda sa'yo, yung right time, kumukuha mo na dyan. Hindi ka na magbabayad ng rent doon doon. Baka matanda ka na bago matapos, diba? Pero yun, sige na talaga. Amen? At yun nga po, sa pagkakaroon po ng pag sinasanctify ng Lord ng mind, kung paano masasanctify po yan, a person without God's word has no much undesirable stuff that makes life miserable. So, yung pulang tao, no, na may mga undesirable stuff, yung mga bagay na mga parang hindi makakuti sa kanya or parang pinipilit niya na mangyari, is lalo na kung hindi ka looban ni Lord, nagiging miserable yung buhay. Nagiging mo ba yan? Yung mga pinipilit mo na dapat ganito ako yan, dapat leader ako yan, dapat tractor daw yan, dapat ganito ako yan, dapat, no? Pero pinipilit mo, no? At sumusaway ka sa direction na binibigay si Lord, magiging miserable ang buhay niya. Yes? Hindi ka ba magkakaroon ng peace of mind? Oo, kumikita ka. Okay, kaso yung pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa pinaglayan, galing sa mga hindi
kalooban ni Lord. At nawawala mo ng grace. Imbis na masanctify yung mind mo, mas masarap kumita ng patas. No? Yes. May pakain sa tabi na hindi wala akong inakagawa. Parang meron qualification ko yun. At, yun nga po, hindi lang po about sa mga trabaho yun. No? Minsan may mga mindset tayo. May mga mindset tayo na labag sa kalooban ni Lord. Pero pinipilit pa rin natin. Kaya, nangyari, lalayo ka, ayaw mo na magpa-disciple, ayaw mo na magpaturo, ayaw mo na pumunta sa mga process. Kasi, yung way, sabi na Jesus, the way. Yung way ni Lord, gumagawa ka ng expressway. Gumagawa ka ng wrong way, no? Mas madali dito. So, yun, sabi nga ni Lord, mas maganda na dumaan ka sa makipagkalikuhan. Dahil sa tulong ng mundo, no? Sigurado blessing. Pero dumaan ka sa makipagkalikuhan, kapahamakan naman yung tulong o yung kahahabuan. Yes, I've learned how to install antivirus sa ating mga isip. Mind na, sanctification of the mind. Learn how to install antivirus in our memory bank, which is the Word of God. Dapat laman ng isip mo para makondisyon yung kaluluwa mo bago mapunta doon sa kingdom waiting. Dapat yun ang laman nito, yung Word of God. Kasi, pag may pinasok si Satanas na virus sa utak mo, for example, sabihin sa'yo, huwag nakaw ka, mag-cheat ka, makopya ka, magmura ka. Diba? Dahil naalala mo yung salita ni Lord, hindi mo nalagay. Dahil alam mo, na virus yun. Amen? Kaya sabihin mo sa friend mo, install mo yung antivirus. Alam mo, walang program yung isip natin? Hindi ko. Meron pong program yan, no? Na minsan napapasukan ng virus, napapasukan ng judgment. Nanakaw, mamatay ang sumisipa. Pero kapag naka-install, yung Word of God, nare-remind ka, lagi ka mga nasa gawain, lagi ka nagpe-pray, devotion, kinakalaw mo na ma-install yung antivirus sa isip. At, pag nangyari yun, pasukan naman ng mga katakot-takot ng mga tukso, ng mga problema, no? Alam ni Lord, no? Na hindi uubra yung virus na yun sa isip. Yan. So, kung napapagod, sige, papasok ng kawin yan, pagod ka na, sumubo ka na, wala mangyayari sa paglilipot mo eh. Mula nga nung mag-church ka, lalo kung dumami yung problema eh. Virus po yun. Yes! Pero hindi, no? Kung napagod ka, sabi nga ko sa mga salita, kayo pa nabibigatan, nabibigatan ko ba sa inyong mga pasahin? Lumabit din sa akin, binigyan ko yung mga bahay namin. Ba't di nila kay Lord? Amen? Sometimes pagod ka, o tao ka lang, mararamdaman mo yan. Pero yung antivirus na yun, merong mga kalakip na solusyon ng Bible, yung Word of God, yung mga virus. Amen? Sa mga problema, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, dahil mga problema, no? Yung tipong magsakit ka, makayan ka, wala ka trabaho, ano ba? Problema ka, ano ba? Masahin mo lang yan. Wala kang pagsubok na dito yung Diyos na hindi nakataas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos, pagdating ng pagsubok, binigyan ka niya ng mga sumunod. Anti-virus siya. Amen? Pagpapanan mo natin si Lord. So, number 2, how to achieve the sanctification of our soul. Una sa lahat po, kanina po na dapat may install ang antivirus sa mga isip natin. No? At dapat po, no, na patuloy natin yan na kumilos sa mga kaisipan natin. Point number 2, how to sanctify our soul. Dito ko lang yung pagkakasa. Saan lahat? 1, 2, 3. Having a sanctified emotion. Having a sanctified emotion. Yan. Sino po dito yung mga sad boy? Sad girl? Mga matampuhan? At yung magagalit turn? Mga mapag-left the group? Mga konti na lang, mga pit! Saan lang? Tapos, anak, malugas na ng plato. Hey, mama, wait lang! Facebook pa ako. Yun yung mga ganun po. Alam niyo ba, to honestly speaking, napakahirap po isang control ng emotion. Sabi ko, masa ka rin mo emotion. Lalo na kung yung makakausap ng tao, walang emotional intelligence. Yung wala siyang pakisinaran. Nasaktan ka na niya. Parang mainalan mo siya. Already,
Ano lang, parang, hindi ka man lang niya kumusta sa school, kumusta sa work, kumusta sa church. Kung walang ganun, makakausap mo, sign na wala siyang emotional intelligence. Kaya nga, kailangan mas-sanctify po yan. Part ka ng kaluluwa. Ang kailangan, kapag na-present, yung kaluluwa mo, kung nandun na sa pintuan ng langit, na-sanctify talaga pati yung emotion mo. Pag hindi mo napagtagumpayan yan, hindi pwedeng pumasok sa langit yung mainit yung ulo pa rin. Diba? Yung punong-puno pa rin ng hatred, ng unforgiveness. Diba? Kumbaga, kailangan bago po tayo mapin doon, malaman natin on how to control our emotion hanggang maaari. Hindi ka siya buwan. Kailangan mapaayos na sa akin. Next po, sa rin sa book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6. Sabi ko rito sa mga Israelita, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila. Sasamahan kayo ni Yahweh ng Diyos. Hindi na kayo iiwan, hindi pa kakayahan. Isa nadadala po tayo ng ating mga emotion. Lalo na, yung mga Israelita, ilang years po silang nasa ilang? 40? Yung nakakamali? Pero ikaw ilang years sila ng Israelita na the Lord years? 5 months? 1 year? 2 years? 5 10 years? Tapos, yung mga Israelita is ng ilang years? Although nagkakadam sila, although minsan, sinasaway pa nila yung Moises nila o yung pastor nila. At minsan nababurn out ka na. Alam ko ano nangyari sa ginagawa ng sa pag-deliver kay Lord. You need to manage your emotion. Kasi kapag yan, na nakuha ka ng emotion, or na emotion mo, baka yan pa yung maging dahilan ng pagtalibod mo ngayon. At yung magsasanctify ng soul mo, imbis na mapabanan yung soul mo, hindi na magawa kasi padala ka sa emotion mo, padala ka sa condition ka, sa kapwa mo, mananampalataya, or sa pastor, or sa leader, or sa kapwa mo musician. Baka yan pa yung dahil lang sa emotion mo. Pinakita mo pa na professional ka. Kasi po, yung tunay na professional, hindi naman po sa akin. Kahit hindi na maganda yung sitwasyon, kalmado ba na nag-iisip, nag-observe, hindi basta-basta. Bigyan yung ulo, hindi basta-basta. Nag-walk up, hindi basta-basta. Gumagawa ng mga bagay na alam yung mga mapuputasan mo siya. Yung motion, dapat kontrolin natin, di ba, Joanna? Sabi ni Joanna? Alam si CJ eh. Kasi may uwi ako yun sa akin. Okay. Kailangan po na masanctify po yung mga emotion natin kasi sometimes siya po yung ginagamit po ni CJ na mentor. Yan. Okay. Next po, our emotion is connected to our spiritual heart. Naniniwala po ba kayo yan? Yung pumatang mga emotion, connectado po dito yan. Pumatang po mga isang pag-iisip, naglalaban yan eh, no? Isip mo, sinasabi niya, huwag na babalik yan, nanloko yan. Kaya puso mo hindi, makalang pa yan. Laban naman, hindi ko naman chance. Puso mo hindi. Mga ganon. Pero konektado po yan, kaya kumisan kung ano yung nilalaman ng ating puso, sabi ng ating Bible, siya rin yung lumalala sa ating mga bibig. Kaya sabi ng mga Proverbs, we must guard our heart. Yes? Yes. Bantayan mo yung sarili mo, sabi ng Pastor Bruce. Bantayan mo yung puso mo. Si Lord pa ba yung tinitip mo? Amen? O yung mga ibang bagay na nakapagpapasaya sa iyo. Amen? Sabi nga ni Lord, dapat mas mahal natin siya. Pero do not forget our God's divine order. Right? God, marriage, family, church, si church, government. Kaya dapat i-balance mo. Baka
baka sabihin sa'yo, church, church. Ay, una mong pala ng church, tapos wala naman si Lord. Kaya pala yun naman si church kasi nandun si Crush. Or si ganyan. So, dapat po talaga is ma-follow po natin. Next slide po, paano ano yung ating emotion? Dapat po is taglayin natin ang mga ito. Sabi ko sa Galatians chapter 5 verse 23, suwalit ang buhay ng Espiritu ay pag-ibig. Hindi po masama kayo lahat. Kagalakan. Hindi po yung alakan. So, yun, no? Dapat ating joyful, no? Kung nasa-church ka, kaya ni Eddie, tsaka ni Pastor Ismael, no? Dapat kinagin ko malaki. Tama na yung joy. Yeah. Hello guys! Sabi ni Eddie, di ba? Kaya pag gano'n, kailan mo ba? Dapat natin yung joy. Hindi ko pasok pa lang sa church, saan ba yun? Yes, Joanna. Ako lang na ka. Dapat natin sabihin, dapat. Amen. Para naman nakita yung ano. Tsaka pa nagliliga ng praise and worship. Dapat makakano mo dito. Dapat nakita sa inyo muna. Suggestion lang yun na. So, kasamahan ko siya dito. Amen po ba? Kaya ako nagpipreach ng ganito ngayon, masaya. Bakit? Kagalakan. Amen? At next po, katsyagaan. Ayan, simple dito lang. 3 days pa lang nagpipresubo na. Kami pa 10 years. Ayan, ako. Pastor Bruce, more than 10 days na. Pastor Tony Smith, matagal na rin po yan. Katsyagaan po. Amen? Sa 10 years na yan, dami mga conference na inatinan, dami mga mentoring, dami mga kapwa, dami mga ikaw, nasa FOL, puro ka pala. Ayaw mo na mga ten. Agad ka na, wala yung katsyagaan. Ikaw lang po. Pero alam po sa the Lord Christ, wala mo ganyan. So, hindi makatawa ka, nasa FOL, puro ka pala, mag-ganyan ka mo. Tapos, tanong ng mga gawain, CJ, kailan po tayo magkatapos sa Revolution Mass? Mas kasi po ng pangalan ko yan. Mas mamaya po hindi pa makakontent mo yan. Tatawag pa sa messenger, tulog ko, kakatulog ko yan. CJ, calling, video call. Tapos pwede ko siya, ba't may message pa? Pasarin mo yung message pa. Naboses ko po siya, hindi gano'n tayo. Kasi mo pinipili yung patang sa akin mamaya. Kasi mo wala ko sino sa inyo. Ano ba yung our emotion? Bakit ko nasabi yun? Kasi minsan nagpipili na ako kay CJ. Gusto ko na siyang ikaw, pulis na ako siya. Kulit mo ha? Kaya lang, kung nasa harap siya ng bahay namin, hindi ko magalit. Bakit? Yung mga ibang mga pariseo, mga sponsors. Baka sabihin nila, pinamay-pasok ako. Tulad yung PWD. Kaya ginagawa ko na, dito, pasok ako lagi dito. Dito ka. Joke lang po yun. Pero na, pag tinong yan, kaya lang sumubra yung galak mo. Kaya po, sabi ko rito, kapayapaan. Dapat peacemaker ka. Sabi ko tayo mo peacemaker. Hindi yung ikaw pa yung nagpupush kay Beshi, no? Kung ano, Beshi, ganyan na siya, Beshi. Pare ko, Mars, sis, dapat hindi ko yung ikaw hindi ko yung sumusulsol, hindi ka marisol. No? Pag may naguluhan, huwag ka nang dadagdag Paris. No? Pagkusumahan ka ng parang kung paano maayos ito. Yung chaos, you need to choose peace over chaos talaga. Yan, sarap yung payapa, kaya ako lalayo ko. Dito na ako sa magalang. Peace. Peaceful, di ba? Bumiyaya ko ng mga 30 minutes nito. Kailan? It's peace, peaceful, di ba? Hindi siya toxic. Sabi ko rin ito, matyagaan, mabaitan. Nansin ko din mga babae. Pagtulog. Part po lang nangyayari talaga ng dapat ng emotion na makikita sa iyo palagi. O hanggat maaari na kahit anong ginawa sa iyo na
na kumalduman, no, na kasamaan, no, you need to manage your emotion. Dapat kalmado ka rin. Hindi mo chismis ka. Kaya hindi ko magandang response kapag ka ng mga chismis ka, sinamaan ka. Smile lang. Then walk. Sa ako, mahal sa buhay ko. Kaya mo sila, kasi kapag nakita ko ng mga naninira sa iyo, mga gumugulo sa iyo, na apektado ka ng mga chismis nila, kahit chismis lang, lalakas mo ngayon. Para sa mga spiritual na mga kampon ng dilim. No? Dapat, relax ka lang. No? Nandun pa rin yung pagalitan. Sabi nga, di ba, kung sinampal ka sa kaliwa, sampalin mo rin sa kanan. Tama mo ba yan? Malibuhan na, no? Kung sinampal ka sa kaliwa, hirap yung kanan. Huwag naman baka sinampal ka na, isa pa. Hindi ko gano'n. Ibig sabihin, at maaari, kung po tayo nakagalangi. Dahil sabi ng Diyos, my favorite verse, Romans 1:19, akin mo iigantiin sa akin. Vengeance is mine. Akin mo iigantiin. Amen? Ito next. Ano ba? Mahinahunan. Ano dapat yung katapatan? Yan po, yung magiging tapat natin kay Lord. No? At huwag tayong sasapat sa ibang mga Diyos. No? Ikitapat natin sa The Lord Reigns Church, na maaari tayo. Dito tayo minol, dito tayo equip, dito tayo nahubog, dito tayo talaga, no, na tinray ng Panginoon. No? Tapos sa ating mga leader, no, at siyempre, sa 10%, sige lang po yun, ito po yan, no? Dapat natin tayo po yan. Taglay mo, buo na ba ng spirit, kung ginagawa mo sa rin. Kahinahunan! Yan, sipot yung mga high blood. Isang high blood, no? Kumain kasi ng lechon kawali, ng sisig, espipata, ng itong mga hipon. Hindi ko sabihin dapat ano ba yung kahinahunan? Amen? Ibig sabihin yan, yung emotion mo, pag mahinahan ka pa rin ano man ang sitwasyon, no, is agad ka na lang. No? At nasa-sanctify yung emotion ng Holy Spirit. I-allow mo siya kung ano yung mga buwan na yan, makita siya. At pagpipigil sa sarili. Minsan po, wala kang pagpipigil sa sarili, no, na hindi mo nasa-sanctify ng maayos yung soul mo. Ano pong kasi pagpipigil sa sarili? Gusto mo ulit na, gusto mo ulit na karelo, gusto mo ulit na kuha ng mga bagay na ganito, no? Or gusto mong manapak, gusto mong manuntok, no? Christian ka na yan, ha? Gusto mong gawin yung bagay na to, no? Pag hindi nakikita sa iyo yung pagpipigil sa sarili talaga, is hindi po makakatulong sa pagsasanctify ng soul po natin. At walang mataas sa laban sa mga ito po. So, nakakuha ba natin point number 2? Yes. Sanctification of our emotion. Una, mind. No? Kailangan mo na may tulungan tayo para ito yung sa isip mo. No? Malawa, yun nga po, taglayin mo yung mga buo ng Banal Spirit. Para yung emotion mo, you can control that. Pero hindi sinasabi na 100% na mapaperfect mo. Dahil na kung dati ka pong worthy person, tapos na-transform ka lang as Christian, no? Minsan, binabalik naman ang dati ng emotion mo. Amen? Pero magandahan, patuloy ka pa na nagpapaayos sa Diyos. Nagpapasanctify ko sa Kanya. Yes po ba? Last point. Finally, dahil ko pa lang, tapos na ako. Okay. O, diba? Practice makes perfect. No? Number 3 po, having a sanctified will. Yung hindi pilit. Ang desisyon, hindi pilit. Ang kalooban, hindi pilit. Ang magbibigay ng 10%. Yung kalooban pa rin ng Diyos ang mangyari. Hindi kalooban mo. Sometimes God will destroy your plan para matupad yung mga plan sa buhay. Naniniwala ko ba yan? Sa Jeremiah 29:11, kahit ng mabilis, I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm, and to give you hope and future. Yan ang mga plano ni Lord siya. Kasi yung mga plano mo, kapag tinuloy mo yan, nakikita ni Lord kung hinaharap. Kahit hindi siya si Nostradamus. Nakikita ni Lord, kapag tinuloy mo itong plano na ito na anak, na pag hindi mo pinigila itong plano na ito, mapapalay mo sa akin.
mapapahamak ka, aksidente ka, makakasakit ka. Kaya hindi ko pahihinto ka na mangyari. Ganun po rin sa Diyos. No? Your ways are not my ways, then your thoughts are not my thoughts. Yung kaisipan mo, yung kaparaanan mo, ay hindi ko kaisipan at hindi ko kaparaanan. Sometimes God will allow those trials and sufferings sa ating mga buhay dahil walang breakthrough sa ating mga buhay kung walang mabibreak na sa iyo. Yes! Sometimes nag-pray tayo ng breakthrough pero ayaw mo naman mabasa sa niya. Kailangan mo may mag-break na para magkaroon ng breakthrough. At ma-amaze ka lang someday, sabi mo, buti na lang, sumunod ako. Yung po yung number 1. Amen? Kasi may blessings sa obedience. Pero pag sumumay ka, yun nga po. No, yung kalooban pa rin masunod, hindi yung kalooban ni Lord. Sigurado po, hindi masyadong maganda yung mga plano mo. Pero mas maganda yung mga plano mo. Pero alam naman po natin, no? Na kapag kalooban ni Lord sa mga prayers natin, matulog ang answer niya, yes. Huwag makakabuti sa'yo. Pag kalooban niya, no. Pag alam niya na hindi makakabuti sa'yo, makakaliwan sa kanya, and wait. Maghintay ka lang. In right time, my Lord will make it happen sa yes po Christ. Amen? Sabi sa Luke 22:42, paano masamplify yung will natin, yung mga alam mo ba natin, yung pagdesisyon natin sa buhay. Sabi ko rin sabi po ni Jesus dito, no? Nung alam na niya yung mangyayari sa kanya, kaya siya pinadala dito, alam na niya na pahihirapan siya, ipapako siya sa krus. No? Dahil nasa flesh po siya, nakapag-break din po siya ng tayo sa Father. Sabi ko dito, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Isipin nyo yung 100% God and 100% man. Na-stress na dito. Ang konti lang. Nag-pray din siya. Ama, ito po mga problema na aking kakarapin o aking hinaharap. Kung lalupin mo, magaling. Hirapan niya. Jesus nasa flesh siya. Yan ang sabi niya. Yan ang kalooban mo pa rin. Let your will be done pa rin. Ang masunod. Sometimes, prayer ulit po yan. As 2025, 2024, di ba Lord? Like your prayer. Di ba? Galing mo muna ito. Kaya mo na rin. Sakit niya. Pero yung kalooban pa rin. Masunod sa Diyos. Alam niyo ba? Sa prayer ko na yun, specific ako yun. Temporary din ang dala. Pero na-feel ko, hanggang sabi ko, Lord, may doon talaga, dito na. Kung naranasan ni Job yung ganito, masakit pa yan. Kung naranasan ni Joseph, negletration ng mismong kapatid, mismong ama, naging slave, no? Pero mas naging maganda yung plano sa kanya pagkatapos ng magtitiwala siya. Kay Job na nangyari, financially, yung family niya, nagkaroon pa siya ng sakit. Pero by the end of the story of Job, binalik ng Diyos ng doble yung kanyang mga ari-arian. Nagkaanak pa siya sa asawa niya. No? At nag-heal pa, at na-extend pa. Hindi ako nagkakamali ng 15 years pa yung buhay mo niya. Merong happy ending sa pagdaling kay Lord. Amen? Naniwala po kayo. So, basta will pa rin niya, kayaan mo na masunod sa buhay mo. At next slide po. Yung na-discuss po nung huli ako ng Presley, yung fruit of the knowledge of good and evil, yung may pinagbabawal na bukas sa gitna. Alam niyo po yung tao, meron po talaga yung binigyan ng Lord ng free will ng karapatan na malaman ng sariling decision. Pero hindi para makita yung mga bagay sa hinaharap. Pero yung tao, nangyari, dahil sa isang kasalanan, alam naman natin lahat na dahil sa fruit of the knowledge of good and evil, dahil sa sila, hindi
hindi sila matutugsunod, hindi sila tinusoy sa tanas na nagkataong ahas, no? Minsan ganun din po nangyari sa buhay natin. Yung soul natin, inaahalay ko Lord, pero sometimes, Satan will offer something to you na makapagpapalit sa iyo sa Lord. But the question is, are you going to eat? You will offer something, or you will rebuke him in the name of Jesus. The powerful blood of Jesus. Satanas, wala kang tulong sa akin. Hindi ko pinagigulugan mga bagay na yan. Tanging ang kalooban lamang ng aking amang Diyos. At siya lang ang aking sasampahin. Siya lang ang aking pupurihin. At hindi lamang sa tinapay na buhay sa ilang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa Diyos. In the name of Jesus, it is written, Satan, nasusulat, wala kang lugasan. At ang Diyos lamang dapat sa Panginoon. Next po, sa Pagkaan chapter 3 verse 5 to 6, bago ko mag-desisyon mga bagay-bagay, better to, sabi ko rito, kaya ka magtiwala ng buong puso. Okay, magkano kami, so pray muna. Magkano mo yung pag-pray muna. Amen. Buong puso at lubusan. Buong puso mo pa lang pag-pray dapat hindi ka sasalubi sa Kanya. At huwag kang mananangan sa sarili karunungan. Kasi pag karunungan na lang yung nag-ibabang dyan, hindi magiging agad maganda. Pero pag kalooban ni Lord, kung inalaw mo na mag-usap na kumilos sa'yo, magugulat ka na lang. Ito lang yung pinag-pray mo, ito yung pinibigay ni Lord sa'yo. Yes. Amen? Ito lang yung gusto mo, gusto mo lang bisikleta, may nakaready motor sa'yo. Motor lang gusto mo, hindi mo alam 5 years from now, meron palang kotse na nakakanta sa'yo. Kaya nagrarent ka lang, someday, meron ka sa sarili bahay. Amen? Ito lang gusto mo, maging MD, maging member. Someday, isa ka sa mga narinig para maging leader. Leader ka lang, someday, God will promote you. He will make your name great. No? Someday, magiging pastor ka. Someday, magkakaroon sa sarili mo simbahan. Someday, no? Hindi lang maliit na pamilya yung gusto mo. Baby lang pinag-pray mo. Hindi lang baby yung hindi Lord sa'yo. Babies. Amen? Hindi lang disciple lang gusto mo. Hindi Lord sa'yo. Disciples. Amen? Akala mo wala, no? Pagkalumuman ni Lord at sinabuhin mo sa lalakyan, mas maganda yung mangyayari sa'yo. At next, sa lahat na rin gawain, siya ay alalahanin. Sa lahat, ano magagawin mo? Alalahanin mo na siya upang ikay patnubayan sa mga tatahanin at suffering away for me that I want for will to be done at mine. So, nasabi ko ito. Pero, yun na po, sana po ng mga gagawin po natin, tingin natin guidance palagi ni Lord at ng Banal na Espiritu. Okay, para po yung kalooban ni Lord, no? Yung kaluluwa natin, hindi tayo madalas-dalas ng decision. Part yan ng sanctification of the soul. A good decision maker, no? Is lagi sinasangkuli mo rin sa Panginoon. Amen? At pag-ready ka, kung mangyari man, kung parang niya ako hindi, dapat niyo mas accept ng kung ano yung pagturo niya. Alam niyo yung ginagawa niya, God is in control. Bilang conclusion, the Christian calling, ito po, Christian calling, no? Naging Christian ka, tinawag ka ng Panginoon, no? Minili ka ng Panginoon, when you are called, but you are chosen. Marami mga tinawag dito na nag-church natin. Pero kung hindi na mga pinili, no? Sabi ko rito, is a high living in the spiritual dimension of obedience to God's purpose and will. So, ito po ginagawa natin na ito, spiritually, ito po yung isa sa pinakamataas na pagkatao mo sa Diyos. Spiritually. Akala ko wala lang, hindi. Highest calling dito, lalo na ako, tinawag ka pa ng pastor, highest calling dito yan. Kaya sabi ko sa akin mo, privilege. Hindi mo sabi mo, privilege. Ayan, no? Sabi ko rito, you will not have to strive hard for blessing because those would just come as a result of your obedience to God's high calling. Hindi mo na kailangan nabunin pa yung blessing. Sunod ka lang kay Lord. At yung blessing pa ang Israel. Nakikita mo ba yan? Sa pagsunod, may kapapala. Kaya kailangan patuloy
supernatural happen every day. Choose Jesus. Choose spiritual way para mas lalo kayo magpalayo. So, ano ba ay makihanda patungo sa paradiso, patungo sa kingdom way. Amen? Tayo po natin tumayo at palakpan po natin ang Panginoon. Jesus, we praise you, God, for our lives. Salamat, Panginoon. Patuloy natin po rin sa pag-bless ng Panginoon natin. Yes, Lord. Yes, we learn this song. Na lumipad ang tahan ng Diyos sa ating mga buwan. Ang ating mga kaluluwa, mga kabayan. Sige po ba tayo ngayon? Papurin pa sa buwan, mahari na o Diyos, mayroon at kailan. Sa pag-pray natin, Lord. Lumin mo, ay ko'y manal mo kahanan, lulugan ang iyong wakas na pagsimula. Daluyan ang walang hangganuhan, papurin pa sa buwan, wala ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, let's pray. Taas po natin ang mga kamay sa Diyos bilang tanda ng pagpapalinis ng ating mga kaluluwa at katawan sa Kanya. Pagpapanan, Lord, take these hands, Panginoon, as a sign, Panginoon, na kami ay willing, Panginoon, Lord, na mag-sacrifice sa iyo. In the name of Jesus, Lord God, patuloy na tulungan mo kami na ma-overcome yung mga temptation ng puso, God. Lord, kung ito, sa karoon hindi kami mapalayo sa iyo, I am applying the blood of Jesus sa bawat isa na narito na willing na sumunod kay Lord at willing to sacrifice. Lord, I am applying the blood of Jesus in every family so that Lord, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, sa kanilang health, Panginoon, sa kanilang financially, Panginoon, I know, Lord God, hindi ka tapos, Panginoon. Sometimes, oh God, you allow pruning, Panginoon, pinuprunin mo kami, Panginoon, pagpasalan mo kami na mahubog, unahan kami na maging mas kalapit-kalapit, Panginoon, at mas lalo kami pagpalain. Kaya, Lord, here we are, Lord, take our lives, oh God, as a living sacrifice, Panginoon. Pagpalain mo, mga kapatid ko, na wala ng oras. Give us peace of mind, Panginoon. Give us, Lord, a strategy on how to control our emotion, Panginoon. And Lord, lahat ng mga plan namin, Lord, dalangin ko na i-consulta muna namin ito sa lahat. O God, bago namin ito gawin. Ang sa ngayon, may guidance mo. O God, may blessing. Patuloy, dalangin ko, Lord God, na yung kapayapaan mo rin pag-ibig. Lord God, ang mag-ahal sa mga buhay ko natin. Lord, it's not easy to follow you. We must deny ourselves. Lord, and do our cross every day. But let your will be done. Salamat po, pinupuri ka namin. Sinasambal din ang dakilaan sa iyo po. Pinabalik na ang papuri in Jesus' name.